Nay, maniwala ka dyan. Marami nga tayong kapitbahay na nagsusunog lang ng kanilang basura sa bakuran. Oo nga, Mare. Kaya wag nating silang gayahin. Kasi kung may magrereklamo at napatunayan na nagsunog ka ng basura, ay pwede kang pagbayari ng multa o makulong ng 1 hanggang 12 araw. Ikaw rin, nakakatakot pa naman makulong. Hala, ayoko kayang magbayad ng multa o makulong. Sige na nga, ipapasok ko na lang to sa sako pagkatapos kong walisin. Tutal, may truck naman ng basura dumadaan lagi dito sa atin. O Mare, ayan na yung truck ng basura. Bilisan mo na. Isang paalala mula sa 1116 DXAS, your community radio. Magandang balita, mga kapwa ko PWD. Narito na ang programa para sa atin. May kasama ka. Ako si Kuya Carlo. Makakasama mo tuwing Sabado, alas 8:30 ng umaga. May kasama ka. Mapapakinggan dito lang sa 1116 DXAS, your community radio. Since 1948, the good news of Jesus Christ goes out to Filipinos across the islands and around the world. FEBC Philippines, until all have heard. This is your community radio, 1116 DXAS, communicating Christ in our world. Ang oras po sa buong Pilipinas ay alas 9:30 ng umaga. Mga usapang pampamilya at mga usapin ng tamang pagpapasya. Abay, sasaan ka pa? E di siyempre, dito ka na makinig sa Family Matters. Mapagpalang umaga po sa ating mga ka-Family Matters. Panibagong araw para sa kwentuhang pangpamilya. Ako po si Marlene Cruz. Ako po naman si Lolo Seni. Magandang umaga po sa inyong lahat at welcome na welcome po kayo sa programang Family Matters. Ang ating pong paksa sa umagang ito ay tungkol po sa pusong panatag, pagmamahal sa sarili at kapwa. At ang ating Bible verse para dyan ay sa English version muna. Lola Sen. Sa Isaiah 46 verse 4. Even to your old age and gray hairs, I am He. I am He who will sustain you. I have made you and I will carry you. I will sustain you and I will rescue you. Isaiah 46 verse 4. Sa Tagalog naman po, mula sa Magandang Balita Biblia, Isaiah 46:4. Ako ang inyong Diyos, iingatan ko kayo hanggang sa pumuti ang inyong buhok at kayo'y tumanda. Kayo'y nilikha ko, kaya't tungkulin kong kayo ay iligtas at laging kalingain. Sali po kayo sa ating kwentuhan. Mag-text sa 0916-296-6625. Pwede din mag-comment sa ating FB page sa 1116 DXAS, your community radio. Tulad ko ng nabanggit ko kanina, ang ating pong tatalakayin sa umagang ito ay tungkol po sa pusong panatag, pagmamahal sa sarili at kapwa. O Lola Sen, paano ba natin magagawang maging panatag ang ating puso? Ano ba ang ating dapat unang gawin? Ang pag-aalaga sa sarili ay hindi pagiging madamot, sa English, self-care. Marami sa ating mga nakatatanda
ang sanay na laging ibigay ang lahat sa anak at apo hanggang sa makalimutan na ang sarili. Ano yan, parang normal na yata yan talaga, Lola Sen sa mga nakakatanda na gusto ba nating ibigay hanggat maaari ang lahat ng bagay na kailangan ng ating mga apo at anak. Kalimitan nga, sabi nga, isusubo na lang, pag hiningi, ibibigay. O, di ba, ganyan tayo? Kaya, pero, di ba no, kahit ganyan ang ating nararamdaman, para sa ating mga anak at apo, kailangan din natin ang pag-aayos ng ating sarili, di ba Lola Zen? Yes. Tulad halimbawa, paano natin aayusin ang ating sarili? Unang-una, pagbili. Damit. Yan, isa yan. Ano pa? Ano pang O pagkain ng paboritong prutas o ay hindi luho. Totoo yan. Hindi naman yan luho, hindi naman yan basta-basta gastos. Kailangan din nating mga senior citizen na magsuot po tayo ng dissenting damit kahit po nasa bahay lang. Tapos kung meron tayong paboritong prutas, dapat kahit paminsan-minsan ay nakakain natin. Hindi naman yan matatawag na isang luho. Kailangan ng katawan natin yan. Oo. At saka ito yung tinatawag nilang pagpapahalaga sa templo ng Espiritu Santo. Kasi nga, di ba Lola Sen, pagka ang damit, maayos ang ating pananamit, nakakakain tayo ng gusto nating kainin, di ba maayos ang pakiramdam natin sa ating sarili, di ba? Tapos nagiging tayong mas malakas at masaya habang naglilingkod tayo sa ating mga pamilya. Di ba yan ang nararamdaman mo? Sabi nga nila, if you look good and feel good, di ba? Sabi dito sa lumalabas yan ba sa ating sa ating mukha, sa pananalita, sa ating gawa? Yan, di ba? Kaya kahit nasa bahay po tayo, di ba? Si Lola Seni, alam ko yan. Kahit nasa bahay yan, naka-lipstick. Yan, naka-lipstick yan. At maayos ang suot, ha? Oo. Di ba? Sabi nga po sa Ate Marlene, sa unang Korinto, 6:19-20. Sabi dito, kasi templo tayo ng Espiritu Santo. Totoo yan, yes. Hindi kami nyo alam na ang inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo na nasa inyo at tinanggap mula sa Diyos. Ang inyong katawan ay hindi talagang inyo, kundi sa Diyos. Sabi dito sa verse 20, binili niya kayo sa malaking halaga, kaya gamitin niyo ang inyong katawan upang maparangalan ang Diyos. Yan ang sabi sa Nakita niyo naman sa nabasa na verse ni Lola Seni na kailangan talaga nating ingatan ang ating sarili. Mahirapan po tayong mahirapan tayong hikayatin ng ibang tao na alagaan, mahalin ang sarili kung tayo mismo ay hindi naglalarawan nun. Sabi nga, merong ang kasabihan na hindi ka makakapagsali ng tubig mula sa basong bakante. Kailangan punuin muna ang iyong sariling puso ng saya para may maibahagi ka sa iba. So, ibig sabihin, magmumula po yan sa atin. Paano mo sasabihin sa iba na maging masaya ka kung mismo sa sarili mo, hindi mo naman yun na isasalamin? Kaya dapat, punuin muna natin ang ating mga sariling puso ng saya para may maibahagi tayo sa iba. So tandaan niyo po, ang unang dapat nating gawin upang makamit ang pusong panatag ay pag-aalaga sa sarili ay hindi pagiging madamot. Ano pang ibang maidaragdag mo, Lola Sen? Ano ikalawa?
Hindi, ang karagdagan doon sa ano natin sa self-care. Kapag maayos ang pakiramdam mo sa iyong sarili, may lakas at saya kang maglingkod sa iyong pamilya. Di Ay, ba? correct ka dyan. Tamang-tama yan. O, ano naman ang isa pang dapat nating gawin, Lola Sen? Para magkaroon ng pusong panatag. Guard your heart. Bantayan mo yung puso mo. Pag-iwas sa mental clutter. Sinasabi dito sa Kawikaan 4:23, ingatan mo ang iyong puso ng buong sipag sapagkat dinadaluyan ito ng buhay. O, totoo yan. Dapat talaga natin ingatan ang ating puso. Tapos sa pag-iingat natin, talagang ingat na ingat tayo. Ibig sabihin, pati sa mga ano natin, kung ano mga dapat nating isipin, ano ang dapat nating kainin, dapat ano yan, talagang buong sipag nating gawin na maingatan ang ating puso. Tulad nga ng sinabi sa Kawikaan 4:23, sapagkat ang puso natin, yan po ay dinadaluyan ng ating buhay. Kasi sa edad na ito, na nating mga senior citizen, dapat po marunong na tayong pumili ng papansinin. Kung baga, hindi po lahat na nangyayari sa ating kapaligiran, sa ating pamilya, ay pinapakialaman natin. Hindi po dapat, di ba, Lola Sen? Oh. Yes. Sa edad nating ito, dapat iwasan natin yung mga balitang puro kaguluhan o mga chismis sa kapitbahay na nakaka-high blood. Yes. Oh, 'di ba? Lalong-lalo na yung mga balitang punong-puno ng mga para bang ikaw wala ka doon pero maghihinanakit ka talaga. Kaya dapat lang piliin po talaga natin ang mga bagay na pagtutuunan natin ng pansin. Dapat talaga na iwasan po natin yung sobra bang pag-aalala. Sa English, overthinking. Ikaw ba, Lola Sen, minsan ba sobra ang pag-aalala mo? Ay, hindi ako ganun. Pag meron akong nababalitaan na ganun, ipinagpipray ko na lang. Kasi masisira ang beauty ko. Oo, yan ang pinakamagandang paraan. Oo. Nakakapagdagdag yun ng wrinkles sa ating mga face. Oo, at saka hindi nakakadagdag ng wrinkles. Alam mo ba, Lola Sen, nakakasakit sa dibdib. Yung mga ganong balita na Guard your heart bantayan natin, puso natin. Baka naman, bigla ka na lang mag-collapse dyan. Kaya tama yung sinabi mo na ipagdasal natin. Kasi nga, lalong-lalo na kung hindi natin kontrolado ang sitwasyon, ang naiiwang paraan, mabuting paraan na dapat nating gawin, ay ipagpasa Diyos ito. Kaya, wag po tayo masyadong kumbaga, hindi lahat ng aspeto ng mga bagay sa ating paligid ay atin pong pansinin. Piliin lang po natin yung kumbaga, yung nakakapag-uplift ba ng ating spirit. Kaya iwasan po natin ang sobrang pag-aalala. Kasi nga, ang pusong panatag ay nagmumula sa isipang marunong mag-filter ng ingay ng mundo. Hindi ibig sabihin na lahat na lang ng mabasa natin, lahat ng marinig natin, paniniwalaan natin at ipapasa natin kaagad sa iba. Kailangan marunong tayong mag-filter. Piliin po natin. Alin po ba ang dapat nating ibahagi sa iba at alin ang mga bagay na ipanalangin natin, lalong-lalo na kung ang sitwasyon ay malayo at hindi natin kontrolado. Yan. So, guard your heart,
Sabi nga dito, Ate Merlin, meron dito sa Filipos 4, 6, and 7. Ang di malirip na kapayapaan ng Diyos ang mag-iingat sa inyong puso at pag-iisip sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Di ba? Oh, Ang yes. dapat, Oo. Kaya, baka nakapalitan ng Diyos. yan, panghawakan natin yan. Talagang dapat natin, bantayan ang ating puso. Kaya, kumbaga, hanggat maaari, iwas-iwas tayo sa mga balitang puro kaguluhan at Fake news. at iwasan ang pagmamarites. Yung mga chismis na makapagha-high blood sa inyo. At isa pa na dapat nating gawin, maliban sa pag-aalaga sa ating sarili, iwas sa mental clutter, para maingatan ang ating puso, kailangan po din natin ang iwas isolation. Kumbaga, ang barkadang senior. Kasi sa ating sitwasyon ngayon, mga senior citizen, ang ating kalaban ay kalungkutan o loneliness. Yan talaga, kalaban talaga natin yan. Lalo na kung malayo tayo sa ating mga kamag-anak, sa ating pamilya, yan ang malimit nating maramdaman, ang maging malungkot. Na ako, Lola Sen, malayo ako sa pamilya. Tapos, nag-iisa na lang ako. Pero hindi ako malungkot. Hindi ako malungkot. Bakit ko nasabi yon? Dahil, unang-una, parte ako ng isang grupo na tinatawag na Grace Ladies Group. Kumbaga, nakakasama ko ang ibang senior citizens na katulad ko. 'Di ba? Kaya sa mga ibang senior citizen na nakakaranas ng kalungkutan, dapat talaga makilahok po tayo sa mga senior citizens group sa ating barangay. At isa pa, Lola Zen, lahat naman ng simbahan, meron mang prayer meetings. Isa yan sa magandang paraan para maiwasan na maging malungkot. Maging bahagi ng prayer meetings. Yung isolation, yung feeling nag-iisa ka. Kaya diba? nga. At saka para hiwalay sa sa ibang tao. At saka ikaw mismo ba ang gumagawa ng paraan na maging mag-isa ka lang? Dapat hindi. Iwasan natin 'yan. Dapat lumabas tayo. Lumabas tayo ng bahay. Lumabas tayo ng comfort zone natin. Maging bahagi tayo ng iba't ibang senior citizen groups sa ating barangay. Sumali kayo, makilahok sa mga iba't ibang activities sa inyong simbahan. Tulad ng prayer meeting, prayer and fasting, family camp, ano pang Prayer ano? warrior. Yes, maging isang prayer warrior. Ang pagkakaroon kasi ng tinatawag na social connection o mga kaibigang kapareho ng ating edad ay nakakatulong para manatiling matalas ang ating isipan at masigla ang damdamin. Sa Zambazulta, napakahalaga ng ating pagiging mapagkapwa. At saka din, paminsan-minsan, di ba, Lola Zen, huwag kang lagi nasa loob ng bahay. Minsan, maglakad-lakad ka sa labas ng inyong hardin, may makita kang kakilala. Batiin mo. Di ba? Every morning, 15 to 30 minutes walking, yun ang ginagawa ko dito. Dito ako sa garden. Di ba? Oo. Tapos, walking. Tapos kung meron ka makasalubong, kahit hindi mo kakilala, di ba? Ngingiti ka. Meeting new friends. Oo. Kaya
wag tayong wag tayong lagi nating isipin na nag-iisa tayo. Wag. Gumawa po tayo ng paraan para Kasi ang daming senior group, mga Zumba, mga oo. senior chapter, katulad yung sa Valenzuela. Kahit nandito ako sa Pasig, every last Sunday, nakaka-attend ako ng Zumba. Hindi Zumba, yung senior citizens yung Policarpio Senior Chapter, Senior Citizen Group namin. Tingnan mo. Every last Sunday lang yun ng month. Tapos sa umaga magsisimba ako, tapos sa afternoon naman yung sa aming Policarpio At saka meron din kaming outreach. WF, meron din. May outreach kami tuwing Sabado ng hapon. Kasama ko ang kapwa ko senior citizen din. Kaya kumbaga, hindi ka lang ba nakatutok na nasa bahay ka lang, meron kang pagkakabalahang iba. Yun ang mainam. Hindi ba yung parang routinary na ba, na palagi na lang yun ang ginagawa mo, hanggang sa parang kahit hindi ka mag-isip, memoryado mo na. Kaya, kumbaga, kailangan talaga natin na magkaroon ng social connection sa mga taong kaedad natin, kapwa natin senior citizen. Kasi meron tayong mga makukuhang mga insights, mga opinion na ma-apply natin sa pagiging senior citizen. At saka makakapag-encourage tayo ng ibang kapwa natin senior citizen kung meron tayong social connection. Di ba, Lola Sen? Yes. Kaya, tapos, pagka may kausap kang kapareho mo na senior citizen, di ba? Yung inyong tawanan, yung inyong halakhakan, ay isang mabisang gamot sa pusong nalulumbay. Talaga, parang sa ginagawa natin na pag nagbibiroan tayo, di ba? Yun talaga, parang gamot talaga yon sa pusong nalulumbay. Oo, totoo yan. Kailangan talaga yan. Ayun, tanungin ko kayo, sa ating mga tagapakinig, kailan ba kayo huling tumawa? Yung talagang humalakhak na, talaga bang yung kumbaga totoo, na kailan yan? Kailan? Kaya yan, mainam na, meron po tayong yung bang kaibigan, kakilala, na makakapag-usap kayo para kahit papaano hindi nyo maiisip na kayo ay nag-iisa. Kaya Kamag-anak, magkakapatid, di ba? Kayo, video cam. communication ninyo. Yes, oo. Na, Gustuhan. di ba, May kapatid na may sakit, anhin ninyo, yung i-video cam ninyo, kamusta na, di ba? Yung maramdaman niya na hindi siya nag-iisa, na meron siyang mga kamag-anak, meron siyang mga kapatid na nag-aalala sa kanya. Kaya nagkakaroon siya ng desire na lumakas pa. Marami pa lang nananalangin sa akin, maraming nagmamahal sa akin. Yes, so kailangan ko lumakas, di ba? Kailangan ko magpalakas. Kaya diba? wag niyo pong gawing dahilan na hindi ako teki. Napag-usapan na po natin 'yan sa mga nakaraang paksa na kailangan po natin talaga maging kahit papaano marunong tayong gumamit ng cellphone natin. Kasi malaki nga. Sa anak at ako. Tulad nga ng nabanggit ni Lola Zen, malaki ang naitutulong niyan para magkaroon tayo ng communication sa ating mga mahal sa buhay, sa ating mga kaibigan na malayo sa atin. Pag natutunan niyo yung video call na yan, parang lagi niyo na lang silang kasama. Di ba? Kaya mahalaga talaga na magkaroon po tayo ng social connection. Kasi iba talaga ang pakiramdam kung tayo po ay yung bang nakaka-meet, nakakausap,
nahihingahan natin ng ating mga nararamdaman. O, iba. Kaya nga, yung pagiging ano natin, yung communication natin sa iba, na sa mga taong kaedad natin, ay nagiging matalas ang ating isipan at masigla ang ating nararamdaman. Kaya, tandaan nyo, ang tawa, halakhak ng magkaibigan ay gamot sa pusong nalulumbay. Ano pa, Lola San, ang dapat natin gawin? Pang-apan, may silbi pa. Ano? Purpose in the sunset years. Minsan, depresyon sa mga senior ay nagmumula sa pakiramdam na wala silang silbi dahil hindi na sila ang nagtatrabaho. Yun. Diba? Hindi na siya nagtatrabaho, feeling niya na wala na siyang silbi sa pamilya o sa loob ng tahanan. Ganun parang karamihan, ganun ang nasa isipan nila. Kasi nga naman, hindi na sila nakakapagtrabaho. Kumbaga, pagdating sa pera, hindi na nakakapag-ambag. Kaya ang pakiramdam ng mga senior citizen, wala na nga silang silbi. Tapos, para pang pabigat na. Dapat yung paniwalang ganyan, dapat alisin natin yan sa ating isipan. Alisin talaga. Kasi, maaring hindi na tayo nakakapagtrabaho, Lola Sen, pero pwede pa tayong maging prayer warriors. Pwede pa tayong maging mentors. Pwede pa tayong maging counselors ng ating pamilya. Di ba? Kasi hindi naman sukatan yan eh. Hindi naman sukatan na may silbi ka kung may trabaho. Hindi naman. Kasi kung tutusin, Lola Zen, dumating na yung panahon, no? May panahon na nung tayo malakas pa, tayo ay nakakapagtrabaho. Siyempre, pag tayo ay tumatanda, medyo humihina na ating pangangatawan, hindi na natin kaya ang trabaho na pisikal, lalo na kung mabigat. Pero, hindi ibig sabihin noon, wala na tayo ibang pang magagawa. Kasi mahina naman ang ating katawan. Pero, ang ating pang-isipan, Lola Zen, ay napakatalas pa. Kaya nga, pwede pa tayong maging prayer warriors. Kung meron tayong mga member ng pamilya, mga kaibigan, mga relatives na nangangailangan ng panalangin, ay pwede tayong maging prayer warriors. Pwede rin tayong mentors. Makakapagturo tayo, lalong-lalo na sa ating mga anak, kung papaano nila palakihin ang kanilang mga anak, yung ating mga apo. Pwede tayong maging mentors, di ba? Katulad mo. Ang pagluluto. Yes. Pwede natin Yan. Katulad mo, ang dami mong alam na recipe. Pwede mo yang ituro, di ba? Nagluto ako, Ate Marlene, ng siomay. Nagbaon si Casey. Tapos sabi niya, Mama, bitin. Kaya yung natira kong ginawa, niluto ko ulit. Ngayon, binaon niya ulit. Hindi na bitin, ha? Hindi na bitin. Ginawa kong siomay. Oo, totoo yan. Ang daming mga pwede nating, na. Para maging masaya ka. Oo. Yan, pagluluto. At higit sa lahat, dahil sa ating puting buhok na nagsisimbolo ng marami nating karanasan, pwede tayong maging counselor. Sa mga pinagdaanan natin sa buhay, Lola Zen, marami tayong natutunan na maibabahagi natin sa ating mga anak, apo, kaibigan. Di ba? Ang pagtatanim ng halaman, tulad ng pagluluto, o di kaya pagtuturo ng mga lumang tradisyon na mga paraan na para tayo maging manatiling
productive o produktibo kumbaga. O, hindi man tayo pwede na talagang magbungkal ng lupa, Lola Sen, pero pwede natin silang gabayan, di ba? O, itong maliit na ano na to, lugar na to, pwede natin gawing garden. O, pakiusapan ng apo o ang anak na gawin ito. O, magpabili kayo ng kung anong buto na gusto nyong itanim, mga halaman gusto nyong itanim. O, ngayon, kumbaga, tayo na ang nagsasabi sa kanila kung ano ang dapat gawin. Hindi natin kailangan na tayo mismo ang gumalaw, di ba, Lola Sen? O, sa pagluluto, ay nako, ang labas mo, Lola Sen, taster, di ba? Taster ka na lang. Kasi ang paghihiwa, iiwan na natin yan sa ating mga apo, sa ating mga anak. Ito, hiwain ito, ganito karami lang. O, sige na. O, ilagay na yan. O, di ba? O, hintayin na muna natin. Ganun ba? Ginagabayan natin. So, Chief cook ka na. oo, elevated na, level up na ba, Lola Sen? Chief cook na ang labas mo. Kaya, tandaan natin, mga kapwa namin, senior citizens, hanggang may hininga po tayo, ha? May misyon pa po tayo mula sa may kapal. May silbi pa po tayo. Meron pa tayong gustong ipagawa ng Diyos sa ating katandaan. Ano pa ang ating dapat tandaan para magkaroon tayo ng pusong panatag, Lola Zen? Ang kapayapaang higit sa lahat, spiritual security. Ay, naku, yan ang pinaka-importante, Lola Zen. Oh. Sabi sa Pilipos 4:7, ang kapayapaan ng Diyos na higit sa lahat ng pag-unawa ang mag-iingat sa inyong puso. Yan ang natin sa Oo, yan. Philippians chapter 4 verse 7. Yan. Kasi nga ang pinakamataas na anyo ng pusong panatag, kumbaga makamtan ninyo ang pagkakaroon ng kapanatagan ng inyong puso ay ang malaman na anuman ang mangyari sa atin sa ngayon, sa hinaharap, tayo po ay ligtas sa kamay ng Diyos. Alam mo, Lola Sen, yan ang lagi kong iniisip, na kahit mag-isa ako, kasama ko parati ang Panginoon, na hindi ako pababayaan. Kailangan natin talagang bigyang kahalagahan ang paghahanda ng ating kalooban. Ano ba dapat ang gawin natin na pagpapahalaga ng ating kalooban, Lola Sen? Unang-una, ano ang dapat? Ang pagpapakumbaba. Yan na, pagpapakumbaba talaga. Pagpapatawad sa mga nakaraang galit at ang pagtitiwala sa pangako ng buhay na walang hanggan. Umpisa natin sa pagpapakumbaba. Yan na. Yang sa pagkukumbaba, kumbaga, Lola Sen, yang iyong pride, yung pride na yan. Ang pride na yan ay dapat nating kainin, no? Hindi dapat yan talaga umiral sa atin yung pride na yan. Dahil alam natin na ang pride, pag pumasok, nakakasira yan ng relasyon. Tulad nating alam naman ng ating mga apo at anak, Lola Sen, na mas marami ang ating kaalaman kung ikukumpara sa kanila. Pero may mga bagay na kumbaga, hindi natin kabisado, no? Tulad halimbawa na lang ng paggamit ng cellphone. So, maging mapakumbaba tayo kung hihingi tayo ng pabor sa ating anak, sa ating mga apo, na tulungan tayo halimbawa mag-download ng gusto nating panooring movie sa ating cellphone, di ba? Kasi sa atin, minsan kasi naiisip natin na para bang pag nagpapakumbaba tayo, para bang may kulang sa atin, para bang sinasabi na kulang tayo sa kaalaman. Wala namang diferensya yung, Lola Sen, kung tatanggapin natin, di ba? Kasi may mga bagay naman tayo na kailangan natin ng pagpapakumbaba
dahil hindi naman natin alam ang isang bagay. Di ba? Oh. Humility, kumbaga. Humility. Kasi minsan, tayo, na mga matatanda, para bang lagi natin sinasabi, Lola Sen, na ganito, ay, alam ko na yan. Alam ko na yan. Nadaanan ko na yan. Oh. Nandun na ako dyan. Papunta pa lang kayo, pabalik na ako. Yes. Na, pag sinasabi kasi natin yan, para ba kasi namang, Payalog ng mga lola. oo, wag naman natin gano'n. Kasi minsan nakakaano yun na, para bang, ang iba nating anak at apo, para bang sumasama ang loob pag na, ay, hindi ko na alam, alam ko na yan, ay, nako. Yung mga estilo nyong ganyan, alam ko na yan. Kaya, minsan, kailangan din natin na, yung bang, anuhin na, yung mga bagay na, ganyan na gusto nating i-correct sa ating mga apo, ang tono ng ating boses, Lola Sen, dapat medyo, ay naku, apo, yung ganyang bagay, parang mas mainam kung ano, kaysa naman dediretsuin mong, ay nako, alam ko na talaga ang mangyayari sa'yo. Yung ginagawa mo niyang pag-uwi-uwi ng gabi, na, alam mo naman ang ating bibig. Oh. Samantalang, Matuto tayo makinig. oo, Makinig sa ano sinasabi rin ng mga apo natin at mga anak natin. magkaroon tayo ng pagpapakumbaba. Kumbaga, wag natin laging pangunahan. Oh. Totoo nga, marami tayong karanasan. Pero, mapagkumbaba tayo. Dahil, Lola Sen, ibang-ibang henerasyon ng ating mga apo ngayon. Ibang-iba. Ibang-iba talaga. Kasi, nung ako'y umuwi sa Davao, Lola Sen, sabi ko sa aking apo, samahan akong pumunta doon sa mall kasi meron akong bibilin doon sa Watson. Alam mo ba ang sagot sa akin? Kaya mo na yan. Nakakalipad ka nga mula sa Zamboanga papunta dito. Kaya mo na yan. Tapos sabi ko sa kanya, nung una, maliit ka pa, ayaw nga kitang isama, pilit ka ng pilit. Ngayong isinasama kita, ayaw mo naman. Alam mo naman, ang sagot din naman sa akin, hindi Lola, ganito yan. Kumbaga, nagmamature ako. Nagmamature siya, nagmamature. Ganito na lang Lola, sasamahan kita. Doon ka sa Watson, pero doon ako sa department store. O, sabi sa isip-isip ko, Lola Sen, nagpasama pa ako. Ang kalalabasan ko rin naman pala. Sabay kaming pupunta, pero ibang ano doon, sabi niya, pag natapos na akong bumili na doon sa department store ng gusto kong damit o t-shirt, babalikan na lang kita sa Watson. Sabi ko, sige. Alangan naman magalit ako, Lola Sen. Dahil dapat nating intindihin. Ano na yan? May sarili na ba silang pag-iisip? At saka hindi mo na sila mapipigilang ibigay ang kanilang opinion. Dapat hindi tayo nagagalit pagka ganun, di ba, Lola Sen? Unawain na lang natin. Oo. Yes, maunawain tayo. Okay. Isa pa, na dapat tayong maging huwaran para magkaroon tayo ng paghahanda sa ating kalooban. Matuto tayong magpatawad. Magpatawad sa mga nakaraang galit. So, ibig sabihin, Lola Sen, yung mga galit na meron tayo, noon pa yung mga lumang-luma na, wag na nating ungkatin, no? Kasi minsan, meron pa tayong listahan. Ay, nako. Kasi nga, yan dapat ang ating alisin, no? Pag tayo po'y nagpatawad na, wag na nating balik-balikan. Yung gano'n na, para bang, Lola Sen, para bang hindi rin tayo nagpatawad kasi nga, halimbawa, meron tayong anak na, na magsasabi na, Lola, pwede bang Ma, pwede bang humiram muna ako ng pera? Tapos biglang babalik sa alaala mo. Itong anak kong ito, humiram sa akin nung hindi pa nga ako nababayaran. Ito, hihiram naman. Hihiram na naman. Ganun, no? So, tayo, nasa isip na natin yun na
yung una niyang humiram ay nakalimutang bayaran, di ba no? Tapos nagalit, naging mitsa ng inyong ng pagtatalo, di ba? Nagkaroon kayo ng alitan dahil doon. Pero sa katagalan, dahil tayo ang mas may edad, tayo ang mas dapat nakakaunawa. So, naulit na naman, ngayon hihiram sa'yo. Tanungin kita, Lola Sen, pahihiramin mo? Lola Sen, pahihiramin mo uli? Oh. Di ba, pahihiramin mo uli? Kasi yung una niyang pagkakamali, napatawad mo naman, di ba? Oh. No. Dapat ganun tayo. Pinunakawa mo na siya. Oo, kasi pinatawad mo na. So wala na yun, bura na yun. Bura na yun. Hindi mo na yun uungkitin. Di ba? Forget. Yes, oo. Yan dapat, mahirap gawin, Lola Sen, pero dapat natin yan gawin. Yang matuto tayong maging mapagpatawad. Na bukal talaga sa ating kalooban. Tapos, kailangan natin magtiwala sa pangako ng buhay na walang hanggan. No? Lalo na sa atin ngayon, kumbaga sa ating mga sunset years, Lola Sen, kailangan talaga natin magtiwala sa pangako ng buhay na walang hanggan. At isa pa, tandaan natin, ang taong may malinis na konsensya at matibay na pananalig sa ating Diyos, ang taong may pinakamahimbing na tulog. Ikaw, ikaw, Lola Sen, mahimbing ka ba kung matulog? Ay, naku, napakahimbing. Ang gusto ko lang, lagi kong naiihi, kailangan magising. Kaya, isang isang magandang senyales na meron kang malinis na konsensya. Break muna tayo, Ate Marlene. Ha? Song break. Ay, oo. Sige, break muna tayo. Ang Diyos ang nagbuo at nagdisenyo. Sadyang kay ganda at mahalagang pundasyon. Tayo ay bahagi ng dakila niyang plano. Oh, pamilya, tayo ay manalangin. Panginoon, maghari ka sa aming tahanan. Panginoon, ikaw ang manguna sa aming buhay. Ang pag-ibig mo ang aming kailangan. Ang salita mo ang aming gabay. Kung ikaw ang kasama, sigurado ang tagumpay. Sa gitna ng pagod at ingay ng mundo, may isang silungan na laging totoo. Hindi man perpekto at minsan hindi nagkakasundo,
Ito ang aming panalangin, kami ay iyong dinggin. Panginoon, maghari ka sa aming tahanan. Panginoon, ikaw ang manguna sa aming buhay. Ang pag-ibig mo ang aming kailangan, ang salita mo ang aming gabay. Kung ikaw ang kasama, sigurado ang tagumpay. Maghari ka sa aming tahanan. Panginoon, mamuna sa aming buhay. Ang pag-ibig mo ang aming kailangan, ang salita mo ang aming gabay. Kung ikaw ang kasama, sigurado tagumpay. Panginoon, maghari ka sa bawat pamilya. Panginoon, maghari ka sa aming pamilya. Panginoon, maghari ka sa aming pamilya. Yan ay nakikinig sa 1116 DXAS Radio Komunidad. Ito po ang programang Family Matters at kami po ang inyong mga kasama. Marlene Cruz. Marlene Cruz. At ako po naman si Lola Lenny. Ang DXAS ay isa sa mga himpilan ng Far East Broadcasting Company at kasapi ng Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. Ang FEBC ay isang non-profit, non-commercial at donor-based radio station. Dahil sa katapatan ng ating Diyos at sa inyong partnership, tayo ay nagpapatuloy sa paghahatid ng mabuting balita ni Kristo. Inanyayahan po namin kayong lahat na maging bahagi ng ating radio ministry. I-scan lang ang QR code ng ating GCash or bank accounts para sa inyong donations. Please send us a message para ma-acknowledge po namin ang inyong mga donations. Maraming salamat sa inyong partnership at God bless. Happy listening sa lahat ng nakikinig sa atin mula sa Zamboanga, Basilan, Sulo at Tawi-Tawi, pati sa iba't ibang dako ng mundo via live stream. O, sino ang gusto mong batiin, Lola Zen, ngayon? Ay, salamat sa Panginoon kasi nakalabas na si Ber Caspi. Nasa bahay na siya. Ay, praise the Lord. Answered prayer. Galing na siya. Doon na siya magpapatuloy ng pagpapagaling sa bahay na lang. Sa bahay. Tumawag pa kahapon, siya kahapon, nag-chat yung anak na, nakaluwi na po kami, Tiyang Ining, sa Marikina, nasa bahay nila. Aha, okay. But also, complete healing. Thank you, Lord, for answering our prayers for Ber Caspi and Caspi family for financial provisions. Kanina po ay napag-usapan natin ang pusong panatag, pagmamahal sa sarili at kapwa. At ang mga nabanggit namin para magkaroon po tayo ng pusong panatag ay ang mga sumusunod. Ang pag-aalaga sa sarili ay hindi po madamot. Kumbaga self-care. Ikalawa, guard your heart. Pag-iwas sa mental clutter. Ikatlo, iwas isolation. Magkaroon ng barkadang senior. Ikaapat, meron pa tayong silbi. Finding purpose
in the sunset years. At ikalima, ang kapayapaang higit sa lahat at tinatawag nating spiritual security. Kaya, dumako naman po tayo kung paano natin yan maisasagawa. Kumbaga, practical call to action. Yung inyong me time. Dapat meron kayong me time para sa inyong sarili at prayer time. Okay. Kaya sa ating mga tagapakinig, okay, ito po ang dapat nating gawin, ha? Para magkaroon tayo ng panatag na puso. Lola Sen, anong unang dapat gawin? Treat yourself. Ngayong linggo, gawin ng isang bagay na nagpapasaya sa'yo. Pumunta sa dagat para magpahangin. Bumili ng paborito mong merienda o magsuot ng iyong pinakamagandang damit kahit nasa bahay lang. At saka, mag-ayos-ayos din. Tulad ni Lola Zen, very conscious sa buhok. Kung meron pang lipstick dyan, mag-makeup. Feel beautiful. Yes, oo. Tapos ano din tayo, magsuot din tayo ng mga hikaw, kung may hikaw pa kayo, ganyan. Pruselas, kahit nasa bahay lang. Kumbaga, Hindi nyo na isuot nyo na. correct. Kahit lang ng bahay, tapos selfie-selfie. Yes. Correct. Ginagawa ko. Yan ang ginagawa ni Lola Sen. Yung mga yung mga breakfast ninyo, kulang yung litrato, i-post ninyo sa Facebook. Di ba? Nagbibigyan nyo ng kasayahan ng puso ninyo, gawin ninyo. Kaya yung mga nakatago na ninyong mga damit dyan, ilabas na. Oras na para isuot yan. Yan ang una nyong gawin. Treat yourself. Okay. Pangalawa, reach out. Mahalaga to. Tawagan ang inyong kaibigan na kapwa senior citizen na matagal na hindi na ninyo nakakausap. Dapat pag nag-usap kayo, iwasan ng pag-usapan ang sakit, ha? Huwag na natin... Yung mga kwento ninyo nung kayo'y masasaya. Oo. Tanaw sa mga nakaraang na masasaya. Oo. Yung happy bonding time. Oo. Huwag pag-usapan yung mga sakit, ha? Huwag pag-usapan. Kumbaga, isali na natin yan sa ating prayer time, yung mga sakit na yan. Pag-usapan ninyo ang mga bagay na nakakatawa at nakaka-inspire, kumbaga. Yan. Ano pa? Ano pa, Lola Zen? Ano pa ang dapat gawin, Lola Zen? Surrender session. Yun. Bago matulog, isulat o sabihin ng malakas ang lahat ng iyong inaalala at sabihin, Panginoon, I surrender all. I surrender all. Oh, to thee, my blessed Savior, I surrender all. Di ba? Yan, correct. Yan talaga ang sabihin bago tayo matulog. Panginoon, I surrender. Lahat ng bagay na iniisip mo, surrender to God. Sabihin mo, I choose to have a peaceful heart. Yan. I-declare nyo yan. I choose to have a peaceful heart. Yan. Tayo po ay manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa araw na ito, sa muling pagpapaalala ninyo sa amin sa kahalagahan ng pag-iingat at pag-aalaga sa aming mga puso. Salamat, Lord, na sa pagkakataon na ito, naragdagan ang aming karunungan kung papaano namin maiingatan at mananatiling mabuti, malusog, malakas ang aming mga puso. Lord, tulungan mo po kami na ang mga nabanggit namin na mga dapat naming gawin na maging gabay
sa pag-aalaga sa aming mga puso ay amin pong magawa. Panginoon, tulungan mo po kami na maging mapagpakumbaba, matutong magpatawad sa mga nakaraang galit, at magkaroon ng pagtitiwala sa pangako ng buhay na walang hanggan. Panginoon, alisin mo po sa isipan ng ibang mga nakakatanda na sila po'y wala ng silbi. Panginoon, itanim niyo po sa kanilang mga puso na mahina man ang aming pangangatawan, ang aming isipan ay nanatili pong malakas. Ipaalala niyo po sa amin na pwede pa po kaming maging prayer warriors, mentors, at counselors para sa aming pamilya, sa aming mga kaibigan at kamag-anak. Panginoon, idinadalangin namin ang lahat ng mga senior citizen na may sakit. Panginoon, hipuin mo po ang kanilang mga katawan. I-provide mo po, Panginoon, ang kanilang mga pangangailangan at maging masunurin po sila sa mga paalala ng mga doktor sa kanila. Panginoon, bigyan mo po ng mahabang pasensya at pangunawa ang aming mga caregivers at mga miyembro ng aming mga pamilya. Salamat po sa lahat ng mga biyaya na ibinibigay mo sa amin at sa aming mga pamilya. Humihingi rin po kami ng kapatawaran sa aming mga pagkukulang sa mga pagkakataong hindi namin nakokontrol ang aming sarili. Lalo nakakapagsalita kami ng mga salitang hindi po namin dapat nasabi. Humihimingi po kami ng kapatawaran. Panginoon, marami pong salamat sa iyong patnubay, sa iyong gabay, sa iyong protection sa amin at sa aming pamilya sa araw-araw. Ang lahat pong ito ay inaalay namin sa iyo. We love you, Lord Jesus. In your most precious name we pray. Amen and amen. Salamat po sa aming mga technicians na sina Romel Paulino at Rolando Alfonso. Abangan po ninyo ang susunod na programang Radyo Singkauman kasama si Utong Mobin. Tuwing 9:30 ng umaga, Lunes hanggang Sabado, ay mapapakinggan ang Family Matters. Ako po si Marlene Cruz. Ako po naman si Lola Sally. Ang Family Matters ay kasama ninyo sa pagtataguyod ng pamilyang Pilipino. Han, hindi ko maisaksak itong TV natin. Sira na kasi itong electrical